Si Corina at ito ang Rated K. Sa isang beauty parlor sa Quezon City, may isang babaeng manikurista na sikretong na in love sa kanyang katrabaho na parlorista. Isang bading. Kung paano nabuo ang kanilang love story at kung paano nila tinago, aaminin nila mismo ang lihim ng damdamin. Masaya, makulay, punong-puno raw ng buhay ang mundo ng mga bading. Pero pare-pareho man silang masayahin, iba-iba naman daw ang kanilang mga damdamin. Tulad na lang ni Victor. Ilang taon ka naramdaman mo yan? Elementary ako. So true blue, talagang bading. Opo. Abae, ang kanyang pagiging binabae ay hindi tanggap ng kanyang ama. At sinama siya nito upang magbanat ng buto. Naku po! Hindi niya pinangarap na magdusa ang kanyang beauty sa construction. Paano ka magpala ng simento? Ano po, ano? pag ganon. Ay, may kembot! Oo. May kembot. Okay, tapos? Mabuti nabubuhat mo yung pala. Kailangan po kasi para makita ng tatay ko na talagang lalaki ako. Tapos, hindi mo rin napigilan? Hindi ko rin po napigilan kasi halos napuputukan yung kamay ko sa sobrang bigat ng trabaho. Tapos magkano lang sweldo ko, 150. Tapos maghapon pa kaming tatrabaho. So, nag-isip ako ng pang-alternative na trabaho na mas magaan at the same time, mas gaganda ako. Kaya unti-unti na siyang nagladlad ng palihim. Inumpisahan niya sa paglalagay ng pilik mata, ng makeup at lipstick, hanggang sa rumarampa na sa mga gay beauty contests. At ang pangalan mo nung iba? Claire po. Claire! At nang makapasok na nga bilang isang parlorista dito sa Metro Manila si Claire, malayo sa kanyang buhay ng pagpipigil sa probinsya, ay biglang bumuka ang kanyang buhay ng kalayaan sa kanyang sarili. At nagsimula na naman ang ilan pang uri ng sikreto sa kanyang buhay. Yung mga hindi ko ginagawa nung nasa probinsya pa lang ako, mas marami ako natuklasan na ang buhay pala ng isang bakla ay masyadong malaki. Ano ibig mo sabihin malaki malawak? Maraming kaartihan, maraming kailangan, maraming gusto. So, sa dami nga ng mga pagpipili ang klase ng relasyon na pwede mong pasukin sa kabadingan, saan ka napunta? Nagkaroon po ako ng relasyon sa isang guy na tumagal kami ng 4 na taon. Sikreto rin noon ang pakikipagrelasyon niya sa kapwa lalaki na kanyang kababayan. At kapag umuwi siya ng probinsya at dinadalaw siya ng lalaki sa kanilang bahay, itinatanggi niya sa kanyang pamilya na ito ay boyfriend niya. Natatakot naman din kasi ako sa tatay ko na baka sabihin niya sa akin na sumobra ka naman, pinayagan na nga kita na mag-itsura ka ng ganyan, mag-uuwi ka pa na lalaki sa bahay. Ano nangyari? Hindi rin nagtagal? Hindi po, kasi nag-overlap. meron po kasing isang dumating sa akin na hindi ko inaasahan. Ano? May asawa ka na't anak, ate? Paano nangyari na isang true blue bading may anak? Paano nga ba ang isang lantad at aminadong bading na tulad ni Victor ay mapaibig sa isang babae? Abangan sa pagpapatuloy ng Rated K. Victor sa umaga, Claire sa gabi. Iyan ang naging buhay bading ni Victor na nagkasikretong relasyon sa kanyang kapwa lalaki. Pero naputol din ang relasyon ni Claire sa kanyang boyfriend dahil sa hindi niya inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. Aray! Ay,
at hindi niya lubos maisip kung bakit siya nagkaroon ng ugnayan sa kasamahan sa beauty parlor na si Lenny Jane, isang manikurista. Gayong lalaki ang alam niyang gusto niya. O Lenny, winasak mo ang kanyang buhay kapalitan. Sinusungitan mo ako. Paano nangyari yon, Victor, na tinutukso kayo? Alam naman nila na bading ka. Ba't ba ako tinutokso kay Lenny? Gusto ko, mas maganda pa nga ako sa kanya, no? Ginaganon ko yung mga friend ko dun sa salon. So, although na alam ko naman na nahe-hurt siya. Kasi kaya ko naman din kasi ginagawa yon, ma'am, dahil ayoko nga sa kanya. Ayoko ng babae. Gayunman, walang pakialam si Lenny kung bakla man si Claire. Mas hinangaan daw niya ang kasipagan nito at naisip niya na kung magkakaroon nito ng sariling pamilya ay magiging responsableng asawa at ama. Ipinagpatuloy ni Lenny ang lihim na pagtingin. Nagpapakiramdaman. Hanggang isang gabi, First time namin nangyari sa amin nung gabi, ako pa yung parang umiiyak. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo naman pinigilan yung sarili mo? Sabi ko gano'n sa kanya, pumayag ka. Ganun. Ano pa pumayag eh? Ikaw nga itong ganito, ganyan. Ikaw pa umiiyak. Sabi niya, samantalang ako yung babae, ikaw pa umiiyak. Sabi niya gano'n sa akin. lumipas ang ilang buwan. At ito na ang lalo pang hindi inasahan. Nabuntis si Lenny. Himala talaga. Kaya mo pala. Opo. Okay. Napatunayan ko na po. Desisyon talaga yon na magkaanak kayo. Hanggang sa sila'y nagpakasal sa Huwes noong ika-28 ng Mayo taong 2008. Ito nga ang ika-5 kaarawan mismo ng kanilang anak, yung panganay nila si Eliza. At ngayon ay 3 na ang kanilang mga anak. Higit na natuwa sa pag-aasawa ni Victor, siyempre ang kanyang ama. At nabigyan niya ng mga apo. Ito talaga ang iniintay ko sa kanya, yung maging padre de pamilya na siya. Mula sa tinitirhan nila na kwarto lamang noon, ngayon ay lumipat ng mag-asawa sa totoong bahay na inuupahan nila ng 6,500 piso kada buwan. Kaya doble kayod naman sa parlor si Victor. Nakakatawa dahil napaka-responsible din niya bilang ama ng kanyang 3 anak at saka responsible bilang asawa ng kanyang misis. Gumagawa po ako ng paraan para mapasaya ko siya o mapangiti ko siya, ganun po. O kaya siya naman, ang gagawin ko, bigla ko siyang susundutin sa bewang, tapos bigla akong hihiyaw, magugulat siya. Yun, hahabulin niya ako sa bahay. Ay, nagkakabulan kayo sa loob ng bahay. Totoo, nakikilitian kayo, ha? Kahit na raw sa panaginip o sa kanyang imahinasyon ay hindi niya sukat akalain na makakabuo ng sariling pamilya. Hindi ko lubos maisip mula Claire, naging Victor na ngayon ay tatay na. So ano na ngayon? Ganun pa rin po naman, pero ang Ano nawala... to, nagpapakalalaki ka na ba? Hindi naman po ako nagpapakalalaki ng katulad talaga ng mga real man, Dahil no? kasi yan na siya eh. Kumbaga parang yung sa akin na lang kung paano ako maging tunay na magulang sa mga anak ko. Ayun. Maging provider para sa mga needs nila. Oh. Syempre, at the same time, sa misis ko na kumbaga nagtiwala at nagmahal sa akin ng sobra-sobra. Higit pa raw sa kanyang buhay yung pagmamahal niya sa akin. Totoo, Lenny. Yung pagmamahal mo sa kanya talagang walang kondisyon. Opo. Ha? Unconditional love. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko.